At para sa ating mga balita, China, supplier ng armas para sa panggugulo ng mga Houthi sa Red Sea. At bansang Slovakia, may bagong banta sa Ukraine. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon, araw ng Biyernes, ibinunyag ng pahayagang I-24 News sa Israel ang ugnayan sa pagitan ng mga Chinese companies at teroristang grupong Houthi. Ayon sa ulat, natuklasan umano ng Estados Unidos ang isang mekanismo kung papaanong nakakakuha ng sangkap para sa kanilang armas ang mga Houthi mula sa mga kumpanyang pag-aari ng China. Sa katunayan, hiniling na daw ng Amerika sa China na itigil na ang ganitong aktibidad. Ayon kay Guy Azrael, senior correspondent ng nasabing pahayagan, mahigit isang taon nang tinatalakay ng Estados Unidos at Israel ang mga bantang nakaantabay mula sa mga Houthi. Matapos umatake ang Hamas noong October 7, inumpisahan na rin ng mga Houthi ang kampanya laban sa mga barko ng Israel at ang pagpapasabog sa mga ito gamit ang mga cruise missile. Maliban dito ay nakisangkot na rin ang Houthi sa mga labanan na nagaganap sa lupa. Mahalaga umanong talakayin ang problema sa Houthi dahil ang bantang ito ay hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa iba pang mga international shipping lines na dumadaan sa Red Sea. Ang pagkakaroon ng mga materyales na galing sa China ay nagpapalakas sa kakayahan ng mga Houthi na maglungsad na mga pag-atake gamit ang mas sopistikadong mga armas. Ayon sa ulat, matapos daw na bumisita ang mga lider ng Houthi sa China noong 2023 at 24, yan ay upang magtatag ng isang supply chain na gawa ng grupo na makakuha ng mga advanced na sangkap at kagamitan para sa kanilang mga missiles. Dagdag pa rito, plano din daw ng mga Houthi na gamitin ang mga sangkap na armas mula sa China upang makagawa ng daan-daang cruise missiles na may kakayahang umabot sa mga bansa ng Persian Gulf. Bagaman mga pribadong kumpanya umano ang nagbebenta sa mga Houthi, nangyari ito sa ilalim ng superbisyon ng gobyernong Tsino. Nakipag-ugnayan na ang Estados Unidos sa China tungkol dito, pero hanggang ngayon ay hindi pa umano nagbibigay ng positibong tugon ang China o anumang aksyon upang baguhin ang ganitong sitwasyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga Houthi sa paggamit ng mga sangkap at materyales mula sa China sa pagbuo ng kanilang mga armas, kabilang ang mga cruise missiles. Ayon sa US, ang mga missile na ito ay maaaring maging bantarin sa iba pang mga kabisera sa rehiyon tulad ng Riyadh at Abu Dhabi. Sa makatwid, hindi lamang ito nagsisilbing babala para sa Israel kundi para na rin sa katatagan ng mga bansang Sunni sa rehiyon. Naniniwala ang mga eksperto na kailangang pag-aralan ng Estados Unidos, ng Israel at ng iba pang bansa kung papaanong mapipigilan ang aktibidad ng mga Houthi. Naniniwala kasi ang US na tila may kasunduan sa pagitan ng Houthi at ng China. Sinasabing nagbubulag-bulagan daw ang pamahalaan sa China tungkol sa pagbili ng mga Houthi ng mga sangkap sa kanila para sa paggawa ng armas, kapalit ng pangakong hindi tatargetin ang mga barkong Tsino sa Red Sea. Batay sa mga datos, ang mga barkong may kaugnayan sa China ay patuloy umano na naglalayag sa mga shipping lane ng Red Sea nang hindi tinatarget. Hindi kasama dito ang pagkakamaling nagawa ng Houthi nang tamaan nila ang isang oil tanker ng China noong buwan ng Marso. Sinasabi ng mga Houthi noon na iiwasan na nilang targetin ang mga barkong konektado sa China dahil binibili umano ng China ang 90% ng mga langis na ini-export ng Iran na tumutulong na labanan ang mga sanctions na ipinataw ng mga Western countries doon. Dahil sa posibleng kasunduan ng mga Houthi at ng China, maraming mga inosente at ibang bansa ang nagdurusa sa mga pag-atake ng mga Houthi. Maraming buhay din ang nawala dahil sa mga drones at ballistic missiles na ginagamit nila.
at sa patuloy na lumalakas na kakayahan ng mga Houthi sa teknolohiya at armas at sa dami ng teknolohiya at kagamitang nakuha ng mga Houthi, naniniwala ngayon ang mga eksperto na magagawa nilang maging banta sa rehiyon sa loob ng mga susunod pang taon. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ngayon ng mas malawak na panganib, hindi lamang sa mga barko o sa bansang Israel, kundi pati na rin sa katatagan ng buong rehiyon. Noong October 2, 2024, pinatawan ng Estados Unidos ng parusa ang dalawang kumpanyang nakabase sa China dahil sa pagbibigay ng mga dual-use components sa mga Houthis na nagpapalakas sa lokal na produksyon ng missile at UAV ng mga Houthi sa Yemen. Ang Shenzhen Rion Technology Company Limited at Shenzhen Jinghong Electronics Limited ay idineklarang may kinalaman sa pagbibigay ng suporta sa mga Houthis, kabilang ang pagpapadala ng daan-daang mga advanced na bahagi ng missile guidance system. Sa ibang balita, bansang Slovakia may bagong banta sa Ukraine. May tensyon na namumuo ngayon sa Europa at yan ay sa pagitan ng Ukraine at ng bansang Slovakia kung saan ang pinagmula ng alitan ay ang natural gas ng Russia. Noong bagong taon, pinutol ng Ukraine ang supply ng gas mula sa Russia. Ang supply na ito ay bahagi ng 5 taong kontrata kung saan obligado ang Ukraine na hayaang dumaloy ang gas ng Russia sa mga teritoryo nito, kahit na may digmaang nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy na dumaloy ang gas na ito, ngunit nagtapos ang nasabing kontrata noong December 31 kung saan tuluyang isinara ng Ukraine ang mga pipeline sa kanilang teritoryo. Ang hakbang ni Zelensky na putulin ang supply ng Russian gas ay nagkaroon ng epekto sa mga bansang nasa timog ng pipeline, partikular sa karatig bansa nitong Slovakia, na ngayon ay galit na nga sa nangyaring ito. Dahil dito, nangako ang punong ministro ng Slovakia na si Robert Fico na siya'y gaganti at ang kanyang punterya ay ang mga Ukrainian refugee na nasa kanilang bansa. Ang Slovakia ay naging biktima ng collateral damage sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ang bansang ito na nasa gitnang Europa at karatig ng Ukraine ay matagal nang may relasyong pangkalakalan sa Ukraine. Ito ang nagsusupply ng kuryente sa Ukraine bilang kapalit ng pagkuha ng natural gas mula sa Russia. Ang ganitong relasyon ay nagsimula pa noong 1991. Mula nang bumagsak ang komunistang Soviet Union, patuloy na ginamit ng sumunod na republika ng Russia ang mga pipelines ng Soviets upang mag-export ng natural gas. Ang mga pipeline na ito ay dumadaloy mula sa Ukraine patungong Slovakia at pagkatapos ay pupunta sa iba pang bahagi ng Europa. Ang Slovakia ay itinuturing na consumer at transit nation. Nangangahulugan na bagaman sila ay consumer ng gas, kumikita din sila mula sa transit fees sa loob ng maraming dekada. Pero noong Miyerkules, tumigil ang pagdaloy ng gas mula sa Russia at damay dito ang kita ng Slovakia mula sa transit fees. Ito ang ikinagagalit ngayon ni Prime Minister Robert Fico. Noong bagong taon, nagbigay siya ng talumpati. Sa pandaigdigang politika, totoo na hindi mahalaga kung nagmamahalan o nag-aaway ang mga elepante dahil ang damo pa rin ang kawawa sa bandang huli. Ayokong maging tulad ng damo ang Slovakia tulad ng nakikita natin ngayon, kung saan ang pag-transit ng gas sa Ukraine ay itinigil nila. At siguradong magkakaroon ng malubhang epekto sa ating lahat sa European Union, pero walang epekto sa Russian Federation. Inakusahan ni Fico ang European Union ng pagbabaliwala sa interes ng Slovakia. Sinabi niya na ang kanilang bansa ay naging biktima lamang ng collateral damage sa digmaan sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Dagdag pa rito, si Fico ay naniniwalang responsable din ang Ukraine sa nangyaring ito. Inaasahang mawawalan ng malaking halaga ang Slovakia dahil sa naging desisyon ng Ukraine na itigil ang pagdaloy ng gas. Tinatayang mawawala sa kanila ang humigit kumulang 500 milyong euros o $580 million ayon sa kasalukuyang palitan ng pera.
ang pagkawala ng higit sa kalahating bilyong dolyar ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto, at ito ang ikinagagalit ngayon ng punong ministro ng Slovakia. Dahil sa di umano'y pananabotahe sa kita ng Slovakia, kahapon ay lantarang nagbanta si Fico laban sa Ukraine. Ayon kay Fico, Handa kaming makipagkasundo at pumayag sa isang koalisyon para pigilin ang supply ng kuryente at bawasan ng malaki ang mga subsidyang binibigay sa mga taga-Ukraine na nakatira sa aming teritoryo. may dalawang hakbang na inihanda si Fico. Una, nais niyang itigil ang pagpapadala ng kuryente sa Ukraine. Maaaring magdulot ito ng mas malalang krisis sa isang bansang magulo na, lalo na't patuloy na tinatarget ng Russia ang mga energy grid ng Ukraine. Ngunit maaaring may solusyon din dito. Ayon sa Poland, handa silang tumulong at maging kapalit kung ititigil ng Slovakia ang supply ng kuryente. Dahil dito, maaaring mabigo ang unang plano ni Fico na makaganti sa Ukraine. Kaya naman, bumuo si Fico ng pangalawang plano. Ang pangalawang hakbang ay ang pagputol ng mga subsidiya para sa mga Ukrainian refugees na naninirahan sa Slovakia. Tinatayang halos nasa 7 milyong Ukrainian refugees ang nakakalat ngayon sa buong mundo at mahigit 130,000 sa kanila ay nasa Slovakia. Sinabi ni Fico na ititigil niya ang suporta sa mga refugees na ito maliban na lang kung matutugunan ang kanyang mga hinihingi. Ang tanging alternatibo para sa Slovakia ayon kay Fico ay ang maibalik ang gas transit o ang pagbibigay ng kompensasyon na ipapalit sa pagkawala ng halos 500 milyong euros sa kanilang public funds. Muling ikabit ang pinutol na transit ng gas o bayaran ang Slovakia. Ito ang mga ultimatum na ibinigay ni Fico. Ito ngayon ang pinakabagong pangyayari sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Slovakia. Matagal nang hindi nagkakasundo ang dalawang lider. Matatandaan na sinubukan ni Fico na pag-usapan ang renewal ng gas transit deal at naglakbay pa siya patungong Moscow para lamang makipagkita kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Nagalit naman si Zelensky nang mangyari ito at inakusahan si Fico na nagbukas ng ikalawang energy front laban sa Ukraine. Sinabi din niyang kumikilo si Fico ayon sa utos ni Putin. At ngayon ay pinagbabantaan ni Fico ang mga Ukrainian refugees sa Slovakia. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay lalong nagpapalalim ng sigalot sa loob mismo ng European Union. Lumilikha ito ng mga bagong away at nagpapalala ng mga tensyon. Sa huli, ang mga ordinaryong tao rin ang nagdudusa.